Pagkatapos ng laban, bumalik si Heroy sa Winston Castle at nagboluntaryong suriin ang pagkakakulong ni Shai at ng kanyang grupo. Samantala, si Greed ay nagtungo sa underground smithy upang magtrabaho. Nagpasalamat si Heroy kay Euphemina para sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Euphemina na ginawa niya ito bilang bahagi ng kanyang quest at dahil pamilyar siya kay Heroy. Habang nasa smithy, ipinakita ni Euphemina kay Greed ang mga materyales at ang production method para sa Mamad's Orb, isang magic-imbued item na bihirang mahanap. Namangha si Greed nang malaman na ang orb ay imbued at hindi stored, na nagbibigay daan sa walang hanggang paggamit ng mga spell. Natuklasan din niya na ang paggawa ng magic-imbued items ay hindi na itala sa pagmas crafting list, na nangangahulugang siya lamang ang user na may kakayahang gumawa nito. Napagtanto ni Greed na ang tagumpay sa paggawa ng orb ay magbibigay daan sa kanya na malampasan si Pagma sa ganitong larangan, kaya't puno ng determinasyon niyang tinanggap ang hamon. Si Greed ay nagsimulang gawin ang Mamad's Orb at namangha sa kahusayan ng production method. Napansin niyang ang disenyo ng orb ay balansyado, na may katamtamang magic damage amplification upang mabawasan ang usage restrictions, isang praktikal na solusyon kumpara sa ibang mas mahigpit na item tulad ng failure. Habang tinitingnan ang mga materyales, napagtanto ni Greed na si Euphemina, na unang nakadiskubre sa Siren Kingdom, ay malamang nakakuha ng malalaking gantimpala tulad ng quests at titles, na ikinapuno niya ng inggit. Sa kabila ng kanyang pagkainggit, nagpasya si Greed na seryosohin ang paggawa ng item matapos makita ang bagong materyal na blue crystal, isang kakaibang materyal na likido ngunit matibay tulad ng bakal. Habang gumagawa, ilang beses niyang sinubukang kontrolin ang kanyang inggit at ginamit ang kanyang mga legendary skills tulad ng Legendary Blacksmith's Patience at Legendary Blacksmith's Breath upang mapabuti ang kalidad ng item. Sa huli, nagdesisyon siyang mag-concentrate ng husto para matiyak ang tagumpay ng paggawa ng orb. Pagkalipas ng 2 araw, natapos ni Greed ang paggawa ng Mamad's Orb, ngunit siya'y labis na nag-alala dahil sa palagay niya ay nagawa niya ang pinakamasamang gambling item. Kahit ito ay may legendary rating. Sa kabila ng pag-aalala ni Greed, nagulat siya nang purihin ito ni Euphemina bilang pinakamahusay na item dahil perpekto ito para sa kanyang klase at playstyle. Pinuri siya ni Euphemina sa kanyang kakayahan, at nagpasalamat ng labis matapos ang 1 taon at kalahating pagsisikap. Samantala, iminungkahi ni Lowell na anyayahan si Euphemina bilang kaalyado ng grupo. Bagamat nagdadalawang isip si Euphemina dahil hindi pa siya sumali sa anumang alyansa, pumayag siya sa huli. Napansin niya rin ang malaking pagbabago kay Greed, mula sa pagiging walang pakialam hanggang sa pagiging mas kumpiyansa at may direksyon. Iminungkahi ni Greed na magtungo sila sa Byron Castle upang simulan ang susunod nilang plano. Sa Byron Castle, ipinahayag ni Greed sa mga miyembro ng Sedeca Guild na nais niyang umalis sa guild upang maging isang lord at magpatakbo ng sariling teritoryo. Bagamat sinubukan ni Jeshuka at iba pang miyembro na kumbinsihin siyang manatili, ipinaliwanag ni Lowell na ang sistemang kailangan upang pamahalaan ang maraming tauhan ay nangangailangan ng posisyon bilang isang guild master, kaya't imposible ang kasalukuyang setup. Sinubukan ni Jeshuka na makipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalok ng lahat ng kita mula sa buwis ng Byron Castle, ngunit biglang iminungkahi ni Greed na maging subordinate na lamang ng kanyang magiging teritoryo ang buong guild, gamit ang kanyang mga kontribusyon bilang dahilan. Nagdulot ito ng tensyon, lalo na kay Jeshuka, na naramdaman ang kawalan ng halaga ng kanilang sariling pagsisikap bilang isang guild. Ipinaalala niya kay Greed na ang Sedeca Guild ay itinayo mula sa 6 na taong sakripisyo at kooperasyon, at ang kanilang pag-unlad, bagamat mabagal, ay sariling tagumpay. Sinabi niya na hindi sila maaaring manatili sa isang taong hindi pinahahalagahan ang kanilang pagsisikap. Sa huli, tinanggap nila ang desisyon ni Greed na umalis, ngunit ipinahayag ni Jeshuka na ito na ang pagtatapos ng kanilang ugnayan. Habang nasa Winston Castle, pinahanga si Euphemia ng Indecisive Mamad's Orb, isang legendary item na ginawa ni Greed. Pinili niyang iambue ito ng Astral Projection, isang S-rank magic skill na nakuha niya mula kay Earl Asher, dahil ito ang pinakakapakipakinabang sa kanyang arsenal. Matapos maambue ang skill, hindi niya mapigil ang humanga sa kalidad ng orb. Gayunpaman, nakatanggap siya ng kakaibang alerto na nagsasaad na ang kanyang posisyon ay naibunyag.
Posibleng kay Grid ang lumikha ng orb. Sa kabila nito, masaya pa rin siya sa bagong item. Samantala, sa isang lihim na lokasyon, natagpuan ni Bram ang impormasyon tungkol sa orb na may pangalang Mamods, at pinuri si Grid sa paglikha nito. Ngunit galit siya dahil sa hindi pagtupad ni Grid sa kanyang pangako na ibigay ang Pavranium. Plano niyang gantihan si Grid sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga golem para magdulot ng kaguluhan. Nagbabanta si Bram na ilagay sa peligro si Grid na hindi nagbigay ng respeto sa kanya. Sa Pedro, teritoryo ng Giant Guild sa Southern Ethnal Kingdom, sinalakay ang lungsod ng isang hukbo ng makapangyarihang golems. Pinangunahan ni Aceles ang depensa habang nahirapan ng mga mago dahil sa anti-magic shield ng isang malaking golem. Si Zerukan at ang physical DPS classes ang tumutok sa malalaking golems, ngunit kahit si Chris, isang level 298 player, ay nahirapan sa mga soul dolls na may lakas na halos kasing tindi ng mga field mini-boss. Bagamat nagawa nilang pigilan ang mga golems gamit ang lahat ng kanilang lakas. Naging halata na ang sitwasyon ay mas malala kaysa inaasahan. Ang Defensive War Quest, na orihinal na nangangailangan ng pagkatalo ng 300 golems, ay biglang nagbago ang bilang ng kalaban ay tumaas sa 1,231, nagpapahiwatig ng patuloy na pag-atake. Habang nahihirapan ang Giant Guild, si Chris ay nag-alala para sa hinaharap ng kanyang teritoryo, Pedro Castle, na itinayo niya upang umangat bilang Earl at malampasan si Zibble. Bagamat nagbigay si Haring Visbaden ng Imperial Command upang makipaglaban, nagdulot pa rin ng malaking pinsala ang hukbo ng golems. Kalahati ng kanilang 700 guild members ang agad na nawala sa unang 10 minuto ng labanan. Samantala, naging balita ang trahedya sa mundo ng Satisfy, na kinikilala bilang isa sa pinakamalaking kaganapan mula noong nakaraang international competition. Ang mga mamamahayag ay nagulat ng patuloy na pagkawasak sa Pedro Castle, at inihayag ang malaking banta na dulot ng hukbo ng golems sa Ethnal Kingdom. Sa Reinhardt, ang kabisera ng Ethnal Kingdom, nagsisimula pa lamang ang mga baguhang manlalaro na sina Sihi at Yerem. Habang nag-e-explore sila, nalaman nila ang tungkol sa isang malaking kaganapan, ang hukbo ng mga golems na umaatake sa kaharian. Ang quest na Golem Extermination ay may napakagandang gantimpala tulad ng gintong barya, kontribusyon sa kaharian, at maging mga pamagat tulad ng Baron o Viscount. Dahil dito, dagsa ang mga manlalaro sa lungsod upang sumali. Habang ini-enjoy ng dalawa ang laro, si Sihi ay nahulog sa immersive na mundo ng NPCs, na nagpapakita ng kanyang malasakit kahit sa mga kwento ng NPCs tulad ni Sig, isang batang magnanakaw na tumutulong sa isang matandang babae. Sa gitna ng kanilang paghahanap para sa ninakaw na health potion, bigla silang sinalanta ng isang pagsabog sa lungsod. Si Sihi, na sanay sa realidad kaysa sa laro, ay labis na na-shock sa makatutuhanang detalye ng virtual na mundo. Ang takot niya ay tila totoo, na parang nasa gitna talaga siya ng panganib. Sa Winston Castle sa Northern Reinhardt, abala si Grid sa paggawa ng bagong armas. Bagamat nakagawa siya ng ilang magagandang item tulad ng Mamods Orb at iba pang mga legendary weapon, nadismaya siya sa mga resulta. Napansin niya na ang kanyang mga mass-produced weapons ay may mataas na requirements, kaya't sinusubukan niyang gawing mas simple ang disenyo upang magamit ang mga ito. Matapos makagawa ng 5 legendary items, na-trigger ang isang espesyal na event na nagresulta sa nerf sa kanyang mga kakayahan. Bumagal ang kanyang growth rate, at ang mga reward mula sa paggawa ng mga item ay nabawasan. Tanging ang paggawa ng unique at legendary rated items ang nagbibigay ng permanenteng pagtaas sa kanyang stats. Bagamat frustrado, tinuturing ni Grid na isang taktika ang iwasang gumawa ng mas maraming legendary items upang maiwasan ang mas mabigat na nerf sa hinaharap. Sa bahay ni Yang Wu, habang kumakain, sinusubukan niyang kalimutan ang mga negatibong alaala, ngunit bumalik sa isip niya ang pamamaalam ni Jishuka at ang pagkakamali niya sa pakikitungo sa kanyang mga kaibigan. Naisip niya kung paano siya naging arogante at naging superficial o voorish na hindi inintindi ang damdamin ng iba. Habang nanunood ng balita, nalaman niya na ang hukbo ng mga golem ay sumalakay sa neutral na bansa ng Ethnal at mabilis na nakarating sa kabisera, ang Reinhardt. Ayon sa mga ulat, maging ang Pedro Castle, ang tanggulan ng Giant Guild,
ay bumagsak sa loob ng 20 minuto. Ang mga eksperto ay nagdedebate kung si Bram, Great Magician, o ang kanyang disipulo ang nasa likod ng pag-atake. Nagulat si Yang Wu nang mabanggit na ang susunod na target ng mga golem ay ang Winston, ang tahanan ng kanyang asawa na si Irene. Agad siyang nagdesisyon na protektahan ang Winston at umalis, nangako sa sarili na babalik bago lumamig ang kanyang pagkain. Ngunit sa isang huling balita, nakita niya ang kapatid niyang si Sihi sa gitna ng kaguluhan sa Reinhardt, na lubos niyang ikinabigla. Sa Winston Castle, dumating si Grid at sinalubong siya ni Irene, na puno ng pag-aalala sa kanyang ama, si Earl Stime. Ayon kay Lowell, si Earl Stime ay pinamunuan ng 60,000 sundalo sa Reinhardt laban sa pag-atake ng mga malalakas na golem. Ang sitwasyon ay malubha, at libu-libong buhay ang nanganganib. Dahil masyadong matagal kung gagamitin ang fly skill o ang wyvern ni Huroy, iminungkahi ni Lowell na gamitin ang bihirang mass teleport spell ni Euphemina para makarating sila agad sa Reinhardt. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, napagtanto ni Grid ang kahalagahan ng pagkakaisa at suporta ng kanyang mga kasama. Natanggap ni Grid ang quest na Rescue Earl Stime, na may layuning iligtas si Earl Stime mula sa krisis. Ang gantimpala ay maximum affinity kay Earl Stime at malaking impluensya sa hilagang rehiyon. Gayunpaman, ang pagkabigo ay magdudulot ng pagbaba ng isang level, pagkawala ng tiwala ni Irene, at posibleng masira ang kanilang relasyon. Sa kaharian ng Ethnal, ang sitwasyon ay nasa kaguluhan dahil sa pagsalakay ng mga makapangyarihang golem. Ang ika-13 hari ng Ethnal, si Wisebeden, ay nagtataka kung sino ang nasa likod ng mga mapanirang pagsubok na ito. Dumating si Earl Stime kasama ang kanyang hukbo mula sa Frontier of the North upang magbigay ng suporta, ngunit batid nilang kulang pa rin ito laban sa malupit na kalaban. Samantala, karamihan sa mga manlalaro ay tumakbo dahil sa takot at kawalan ng kakayahan laban sa mga golem, na hindi tinatabla ng mahika at mabilis kumilos. Sa gitna ng kaguluhan, ang kapitan ng mga bantay na si Phoenix ay nag-uutos na iligtas ang mga residente at bumuo ng depensa sa Winston. Ngunit halos wala na silang magawa sa hirap ng laban. Biglang dumating si Grid, gamit ang kanyang skill na kill, nawasak niya ang isang makapangyarihang golem sa isang tira lamang. Nagbigay ito ng pag-asa sa lahat. Ang mga manlalaro at NPC ay napahanga at kinilala siya, ang kampyon ng international competition. Iniwan ni Phoenix sa kanya ang responsibilidad sa mga golem, habang siya naman ay nagtutok sa paglikha ng ligtas na daanan para sa mga residente. Ginamit ni Grid ang chat upang makakuha ng impormasyon mula kay Euphemina, na may mataas na insight. Ibinahagi ni Euphemina ang mga datos, 733 golems of the past era, 187 soul dolls, at 12 ancient weapons, na may kabuuang fighting power na nakakatakot. Kahit na mataas ang lakas ng kalaban, determinado si Grid na harapin sila para mahanap si Sihi. Ginamit ni Grid ang kanyang Summon Knights upang tawagin ang kanyang mga kasama, kabilang sina Lowell, Jude, at Huroy. Sa ilalim ng utos ni Grid, pinataas ni Huroy ang morale ng lahat, habang ginamit ni Grid ang Pagma's Swords Dance, Transcended Link, na nagdulot ng 20 sunod-sunod na atake na tumama sa malaking golem at pinilit itong yumuko. Sumunod, sinamantala ni Euphemina ang pagkawala ng anti-magic shield at ginamit ang Storm Gravity Field, na nagdulot ng matinding pinsala. Si Lowell naman ay ginamit ang natatanging Spirit Cannon upang maglunsad ng devastating attack gamit ang Earth Dragon Scream. Sa wakas, si Jude, sa kanyang karaniwang paraan, ay simpleng sinunod ang utos na sirain ang kalaban. Nagulat ang ibang mga manlalaro sa paligid nang makita ang apat na mandirigma, Grid, Lowell, Euphemina, at Jude, na nagpapabagsak ng mga makapangyarihang golems, na hindi nagalusan kahit ng libu-libong manlalaro. Ang husay ng grupo ay nagdulot ng matinding impresyon sa lahat, lalo na kay King Wisebeden at sa mga maharlika. Sinabi ni Earl Stime na si Grid, ang kanyang manugang, ay isang legendary warrior, katulad ni Pagma mula 100 taon na ang nakalilipas. Ito'y nagdulot ng pagkamangha sa mga maharlika, na nag-isip na ang impluensya ni Earl Stime ay maaaring humantong sa pagiging marquis. Habang lumalaban, nakita ni Grid si Romeo, isang kabalyero ng Winston,
na halos sumuko na dahil sa malaking kawalan ng kanilang hukbo. Sa kabila nito, pinalakas ni Grid ang kanyang loob, sinabing ipagpatuloy ang laban bilang kabalyero ni Lady Irene. Binigyan niya ito ng potion. Sa gitna ng laban, isang golem ang umatake kina Sihi at Yerem. Sa oras ng panganib, dumating si Grid at iniligtas sila gamit ang kanyang lakas. Sa galit, sinigawan niya ang kapatid, sinasabing dapat siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral at umalis sa laro. Ngunit ipinaliwanag ni Yerem na naroon si Sihi dahil nag-aalala ito kay Grid, na palaging nagpupuyat para mag-level up. Bagamat nag-alala para sa kapatid, pinayuhan ni Grid si Sihi na magtago at iwasan ang peligro. Sa kanyang isipan, hindi niya gustong maranasan ni Sihi ang mga sakripisyong dinaanan niya para makamit ang kanyang lakas. Gumamit si Grid ng linked kill upang pabagsakin ang golem. Habang nagpapahinga, narinig ni Sihi ang isang bata na umiiyak at tumatawag sa kanyang lola. Napansin niya ang bata, na nagdulot ng malaking pagkabahala sa kanya. Habang nagpatuloy ang matinding labanan laban sa mga golem, isang malakas na self-destruct attack ang pinakawalan ng isa sa mga kalaban. Sa kabila ng kanyang bilis at lakas, hindi ito naiwasan ni Grid, at halos mapatay siya ng atake. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kanyang immortal passive, ngunit ito ang huling beses na maaari niya itong gamitin sa laban. Wala na siyang oras upang gumamit ng potion, at ang kanyang buhay ay nasa bingit ng pagkatalo. Habang nagaganap ito, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating kay Sihi. Isang notification ang lumitaw sa kanyang status window, nag-aalok ng bihirang pagkakataon upang maging isang saintess, isang growth-type hidden class na nagbibigay ng malalakas na kakayahan sa pagpapagaling at suporta. Bagamat kinakabahan at walang karanasan sa laban, tinanggap ni Sihi ang alok dahil gusto niyang protektahan ang kanyang kapatid. Sa kanyang bagong kapangyarihan, nagawa niyang pagalingin si Grid sa kritikal na sandali, na nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Nagulat si Grid sa biglang pag-usbong ng kapangyarihan ng kanyang kapatid, ngunit agad niyang itinatago ang kanyang emosyon. At sinasabing siya ang magdadala sa laban, kahit naramdam niya ang pasasalamat sa ginawang sakripisyo ni Sihi. Sa kabila ng kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng kapatid, tinanggap niya ang party request nito. Habang nagpapatuloy ang matinding laban, kasabay nito, si Yerem ay naging isang Saintess Knight, isang epic rating hidden class na espesyal na nilikha upang protektahan ang Saintess. Ang biglaang pag-usbong ng dalawang high schoolers bilang mahalagang bahagi ng laban ay nagdulot ng pagkagulat at paghanga sa mga kasamahan nila, lalo na kay Lowell. Samantala, si Earl Stime ay tumangging umatras sa laban sa kabila ng panganib. Habang patuloy ang labanan, mabilis na nagbigay ng utos si Grid kay Jude na protektahan si Earl Stime at kay Sihi. Iniutos din niya kay Sihi na i-heal siya dahil si Sihi ang susi sa kanilang tagumpay. Sa gitna ng laban, sinubukan ni Euphemia na gamitin ang kanyang skill observation para kopyahin ang mga kakayahan ni Sihi ngunit nabigo siya, na nagpapatunay na ang Saintess class ni Sihi ay hindi bababa sa unique rating. Ipinaliwanag niya na ang mga growth-type classes tulad ng kay Agnes ay mas mataas kaysa sa mga epic rating classes, at binanggit na si Agnes ay posibleng isang lich, isang malakas na undead. Samantala, pinuri ni Lowell ang kakayahan ni Euphemia sa obserbasyon at mabilis na nagplano. Pinagkatiwalaan niya si Grid na harapin ang malalaking golems, na may suporta mula sa buffs at debuffs ng kanyang mga kasamahan. Ginamit ni Heroy ang Spiteful Tongue para pahinain ang mga golems, habang si Grid ay gumamit ng kanyang ultimate skill, Kill, upang magdulot ng napakalaking pinsala. Ngunit biglang dumami ang mga golems na nag-adjust sa sitwasyon ng laban. Sinabi ni Lowell na ang ebolusyon ng mga golems ay maaaring dulot ng isang dakilang salamangkero. Sa kabila ng bilang na higit sa 800, iminungkahi ni Euphemia na pagsamasamahin ang mga golems sa isang lugar para mabilis silang maubos. Pinuri ni Lowell ang ideya at ginamit nila ang kanilang mga malalakas na kakayahan tulad ng Explosion, Blizzard, Thunderstorm, Light Sword, at Ancient Dragon Bomb upang sugpuin ang mga golems.